Hello, kamusta tayo? Ah, Maganda yung damit ka, no? Nagaganda ba kaya yung damit ko? Mandarin collar siya. Gusto ko kasi ganito. Um, Tapos, Chinese dress ba ang tawag dito? Ah, Ginawa ko na ng pantulog kasi wala naman. Saan ba ako pupunta? Maganda yung design, no? Bat, panike. Kasi yung, hindi naman kasi to pang multo, yung panike. Kaya lang siya pang multo tsaka pang aswang kasi sa gabi lang siya lumalabas. Sa umaga, tulog siya. At saka sa cave siya, di ba parang si Batman. Pero hindi masama ang panike. Kasi, create siya ni Almighty Father. Di ba yung mga daga sa gabi lumalabas? Tsaka yung may mga insects. So ngayon, para mabalance ang environment, meron sa umaga kakain ng um, mga parang mga peste, 'di ba? Pagdaga parang peste 'yon na kumakain ng mga crops natin. So may pang-balance naman, panggabi naman ang routine panggabi ang schedule ng mga panike. Okay? Kasi madaling dumami ang mga daga, 'di ba? Tsaka yung mga insects. So para mabalance ang environment, create ni Almighty Father ang mga panike. So yung design ni Almighty Father sa mundo natin, lahat merong may gamit or may rason na maganda. O kaya yung mga panike, ano sila, panggabi sila, yung schedule nila, kumakain ng mga insects, ng mga daga, ano pa yung mga kinakain nila? Mga moths, beetles, tsaka gnats, tsaka crickets, yon. Okay? Para naman tayo, hindi lahat kakainin ng mga insect, yung mga tanim natin. Kaya, pang-balance, yung mga panike. Naintindihan natin, no? Pero nakakatakot kasi, di ba, itsura ng panike, no? Pero yung iba, kinakain nila yung panike sa ibang bansa. Pero tayo, hindi ko lang alam kung nakatikim na kayo ng panike. No? Hindi ko alam. Pero hindi masama. Dahil lahat naman, pwedeng kainin, nakalagay sa Bible dito sa New Testament. Kasi, lahat ng pagkain na ihahain sa atin, pag papasalamat tayo kay Almighty Father, bigay niya sa atin yun. Except, syempre, hindi tayo pwedeng kumain ng tao. Okay? Alam nyo, di ba yung, ikikwento ko lang, no? Nakakain na ako ng crocodile. Nakakain na ba kayo ng crocodile? Hindi ko alam na crocodile yon. Kasi di ba pag sa Jollibee, yung mascot nila, di ba, bubuyog si Jollibee. Hindi naman bubuyog, di ba, yung kinakain natin, kundi burger yon na meat na beef, ang patties niya. Hindi naman siya bubuyog, di ba? Si Ronald McDonald's, di ba, tao naman yun, hindi naman, di ba yung McDonald's, hindi naman ano yun. Yung meat niya, kaso, nakakita ko ng crocodile, akala ko, yung mascot crocodile. So, iisipin ko ba na crocodile yung kakainin ko? Syempre, hindi. Bakala ko mascot lang. Yung pala, yung mascot na crocodile na yun din yung meat ng crocodile na kakainin. No? Mali, di ba ang ginawa nila? Hindi ko alam kung... Kaya pala bang kumakain, iba ang lasa nito, pero gutom na gutom kasi ako. Iba ang lasa nito pero gutom ako O, kinain ko. Late ko lang nalaman na crocodile pala yun. Ba't kasi yung mascot nila, kasi naniwala ako sa mascot na crocodile. Ang saya-saya pa nga ng crocodile, nakangiti. Siya pala yung ginawang hotdog. Napunta tayo doon kasi nga dahil sa pagkain yung panike. Pwedeng kayo nga, di ba? Yung iba kinakain nyo, minsan aso, di ba? Bawal yun, di ba? Pero paano kung gutom ang tao, no? Pero, iba na lang yung topic natin kasi mapupunta tayo dun sa may movie ako na alam na dahil wala na silang makain, tapos nasa Alps sila,
na ano sila doon eh, nag-crash yung airplane nila. So, ang kinain nila, yung mga kasama nila. Pero hindi natin ko pagkukwentuhan yun, na so, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa surroundings natin, yung mga animals, yung mga plants, atin to, binigay ni Almighty Father sa atin. Okay? Lahat ng mga pangangailangan natin, binigay ni Almighty Father. Nasa sa atin na lang yan kung paano natin gagamitin, kung paano natin papadamihin, ganon. Pero pagpapadami na kay Almighty Father, pa rin dapat magtitiwala tayo sa Kanya. So ngayon, tapos na tayo, diba, sa Galatians. Ngayon naman, ang pag-usapan natin yung Book of Hebrews. Magbabasa tayo ng Bible. Binabasa ko lang sa inyo ang Bible. Wala tayong ginagawang kakaiba rito. Hindi ako nagpipreach sa inyo. Sinashare ko lang ang Bible. Nagbabasa lang tayo ng Bible. Okay? Nagbabasa na ba kayo ng sarili? The Bible? Magbabasa tayo, no? Baka kasi sasabihin niyo hindi sinasabi hindi totoo ang sinasabi ni Iska. Baka sabihin niyo kasi. Kaya, pagbabasa rin kayo ng Bible, iti-check nyo. Okay? Iti-check nyo kasi, ang pagbabasa natin ng Bible, minsan akala natin, nabasa na natin, pero meron pala, nasa gitna. Makikita mo sa gitna. Okay? So, paano natin ngayon nakikita yung gustong ipakita ni Almighty Father? Mag-pray tayo sa Kanya at isisik natin siya, hahanapin natin si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, nandito sa Bible lahat ng mga ng mga sagot sa tanong natin. Okay? Dito na tayo sa Hebrews na, basahin na natin. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, and through whom also He made the universe. Ang nagsulat itong Hebrews, si Paul pa rin. Diba, siya ang napili ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ dahil may background na rin si Paul tungkol sa Old Testament. Kasi, di ba nabasa nga natin dati sa past mga chapters ng book na sinulat niya, binanggit niya ron na sa mga kasabayan niya, mas angat siya dahil mas marami siyang alam or nabasa na niya ang Old Testament. Marami siyang, yung background niya, alam na alam niya. Okay? So, kaya siya ang pinili ni Jesus Christ. Kasi alam niya yung pasikot-sikot ng Old Testament. And at the same time, binibigyan siya ng wisdom, knowledge, and courage ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ para mag-share sa mga tao. Dahil yung si Paul, matapang siya. Okay? Ipinaglalaban niya si Jesus Christ. Tayo ba, kaya ba natin paglaban si Jesus Christ tsaka si Almighty Father? Matapang ba tayo? Makukuha natin yung katapangan natin kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father kasi anak nila tayo. Kung ang Diyos natin, ang tatay natin, matapang, si Jesus Christ matapang, tayo rin matapang. At kung malakas sila, sa kanila natin kukunin ang kalakasan natin. So dito sa chapter 1 ng Hebrews, isinulat niya to para sa mga Jew. Kasi, alam naman natin, di ba, na yung mga Jew, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. So, isinulat to ni Paul para sa mga Jew. Kaya nga, di ba, Hebrew.
Sinasabi dito ni Paul na nung past daw, sabi ni Paul, gumagamit si Almighty Father ng mga prophets para kausapin niya ang mga tao. Nagpapadala si Almighty Father ng mga prophets para kung ano yung mga directives niya, doon niya pinapadaan sa mga prophets. Pero binanggit dito ni Paul na in these last days, He has spoken to us by His Son. So, itong New Testament, sinasabi ni Paul na si Jesus Christ na ang kumakausap sa atin, hindi na by prophets. Hindi na prophet ang pinapadala ni Almighty Father, kundi ang pinadala na niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, He appointed heir of all things. Tagapagmana si Jesus Christ. And through whom also He made the universe. Dahil kay Jesus Christ. Ituloy natin na. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Si Jesus Christ, yung glory ni Almighty Father, exact representation of His being. Exact representation. Si Jesus Christ, ni Almighty Father. Sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. After ni Jesus Christ ibinigay ang buhay niya sa atin, naupo siya sa right hand ni Almighty Father. Dinidescribe dito si Jesus Christ. Okay? Ituloy muna natin, no? So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. So, si Jesus Christ, mas mataas siya, mas angat siya sa mga anghel. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya sa atin, nagkatawang tao siya, para iligtas tayo sa kasalanan natin. Hindi nagagawa ng mga angels yon. Kaya hindi tayo dapat magpe-pray sa mga angels dahil messengers lang sila. Okay? Messengers lang ang mga angels. So kung magpe-pray tayo, dapat kay Jesus Christ. Kung lalapit tayo, dapat dun sa mataas na ang ranggo, dun sa hari ng mga hari. Kay Jesus Christ tayo lalapit, hindi sa mga angels. Kaya yung, di ba, nabanggit ko dati may prayers tungkol sa mga angels. Hindi natin dapat sasambahin ng mga angels. Hindi natin sila although dapat i-respect natin sila, no? Gaya ng ibang mga brethren natin, respeto, pero hindi natin sila i-worship. Hindi natin sila dadasalan kasi messenger din sila. Okay? Mas mataas ang pangalan ni Jesus Christ kaysa sa mga angels. Tuloy muna natin. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Sabi ni Paul, kaninong mga angel ba sinabi ni Almighty Father na "You are my son, today I have become your father"? Sino ba ang sinabihan ni Almighty Father nito? "You are my son, today I have become your father"? So ang sinabihan dito ni Almighty Father ay si Jesus Christ. Itong verse na to, for to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Makikita to sa Old Testament na sinulat ni David. Kasi si David, prophet din siya. Kasi yung mga sinusulat, kasi yung nagsulat si David ng Book of Psalms, di ba, puro mga kanta niya yon. Alam niyo ba yun, yung Book of Psalms, puro kanta yun ni
David. Ngayon, nagpa-prophesy din si David. So makikita yung sinabi na yon na you are my son, today I have become your father. Makikita to sa Psalm chapter 2 verse 7. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son, today I have become your father. Yun na, si David ang nag-prophesy nun. Kasi prophet din si David. Tuloy natin. Or again, I will be his father and he will be my son. Yung son dito, capital letter S. So itong, or again, I will be his father and he will be my son, makikita din ito sa 2 Samuel chapter 7 verse 14. Yung 2 Samuel, si Samuel yun, prophet siya, sinulat niya to, I will be his father and he will be my son. Si Samuel, prophet siya, no? Alam niyo yun, di ba? Book of Samuel yun. Nasa Old Testament yun. And again, when God brings His firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. So pati yung mga angels, wino-worship si Jesus Christ. So meron naman yun, makikita naman yun, na sinulat sa Deuteronomy chapter 32 verse 43. Di ba si Moses prophet siya? Nakalagay dito, rejoice you nations with his people, for he will avenge the blood of his servants. He will take vengeance on his enemies and make atonement for his land and people. Deuteronomy chapter 32 verse 43. Yun yan. Sinulat to ni Moses. Ituloy natin ulit ha. Iniisa-isa natin yung bawat linya. Nagbabasa lang tayo ng Bible, no? Wala tayong ginagawang interpretation dito. Binabasa lang natin. Let all God's angels worship Him. Saan pa ito? Sa Deuteronomy chapter 32 verse 43. Tapos tuloy natin. In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits and his servants flames of fire. Sa verse 7 to. Makikita naman yon sa Psalm 104 verse 4. Sabi ni David, he makes wind his messengers, flames of fire, his servants. Ulit natin na. In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits. So, mga angels, spirits sila. And his servants, flames of fire. Sino tong tinutukoy na flames of fire? Yun ang mga servants. Tayo to, flames of fire. Kasi, ako din, naghahanap ako, saan ba talaga galing ang tao? So, nasagot na yung tanong natin. Galing tayo kay Almighty Father. We're flames of fire. Yung mga angels, spirit sila. Tapos tayo, galing tayo kay Almighty Father. Yung soul natin, yung spirit natin, we are flames of fire nung nasa heaven tayo. Naiintindihan ba natin? Makikita rin ito sa Psalm 104.
He makes winds His messengers. So yung wind na to, His messengers, mga angels to. Flames of fires, His servants. Yung flames of fires, tayo to. Iba ang messenger sa servants. Kasi yung messengers, mga angels to, tapos yung servants, tayo to. Ngayon, i-chinek ko kung ano ang pagkakaiba ng messenger at servants. Yung messenger, one who brings messages. Di ba mga angel, nag-bring sila ng message? Ngayon, yung servants, mga ambassador sila. Okay? Ano naman ang mga ambassador? Representative. Yung mga angel, ang messenger, tapos tayo, representative ni Jesus Christ. Dito sa lupa. Ang messenger natin, mga angels. Naiintindihan na? So, tayo, flames of fire tayo, create tayo ni Almighty Father. Tapos yung mga angels na talaga sila. Ngayon, as messengers as ambassador of Christ, tayo yon. Galing tayo kay Almighty Father as flames of fire. Tapos, napunta tayo sa womb ng mga magulang natin, naging tao tayo, dahil may soul tayo, may spirit tayo. Pag sinunod natin ang yapak ni Jesus Christ, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. So pag naging kagaya tayo ni Jesus Christ, mas mataas ngayon ang ranking natin sa mga messengers or sa mga angels. Kasi si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, hindi para sa mga angels. Naiintindihan niyo na? So si Almighty Father, itinaas niya yung ranking natin. Kung susunod tayo sa Kanya, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ kung susundin natin ang yapak ni Jesus Christ. Dahil flames of fire tayo, mas mababa tayo sa mga angels. Pero, since naiintindihan nyo ako, so since ipinanganak tayo dito sa mundo na ito, may pagkakataon tayong mas-save at sundin ang yapak ni Jesus Christ. And at the same time, pag nangyari yun, mas mataas ang ranking natin sa mga messenger. Meron tayong yung birthright natin, anak tayo ni Almighty Father, kasama natin mag-rule si Jesus Christ sa langit. At yung mga angels, messenger natin. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nagtataka ako, naghahanap din kasi ako. Okay? Sabi ni Almighty Father, promise niya sa atin yon, na pag hinanap natin siya, isisik natin yung kingdom niya, mahahanap natin yung gusto nating mahanap, yung secret ng mundo, yung mystery ng mundo, nandito sa Bible, na-overlook lang natin, hindi natin nakikita. Kasi 'di ba, meron iba sabi, nare-recycle yung kaluluwa, no, yung reincarnation ba tawag doon? Ha? Ano bang tawag doon? Yung galing ka sa butike, tas magiging tao ka, ganun. Hindi. Pag ikaw ay isang follower of the Almighty Father and Jesus Christ, alam mo ang Bible, makikita mo lahat. Nandito yung mystery ng buhay ng tao, yung history natin. Sa langit, flames of fire tayo nung hindi tayo pinapanganak. Ngayon, servant tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Inuulit ko, may pagkakataon tayo makasama si Jesus Christ sa langit. Babalik tayo kay Almighty Father. Pero iba na tayo. Gaya na tayo ni Jesus Christ. Kung nung nasa langit tayo, flames of fire tayo. Ipinanganak tayo.
Pagbalik natin doon, iba na tayo kasi sinunod natin yung yapak ni Jesus Christ. Basahin yung mabuti. Ito, ipakita ninyo sa mga leader ninyo. Kaya hindi na tayo magtataka saan ba talaga galing ang tao? Bakit may kaluluwa ang tao? Ano ba tayo? Angel ba tayo? Hindi tayo angel. Flames of fire tayo. Galing tayo kay Almighty Father. Inilagay tayo sa womb ng mga magulang natin para maging tao tayo. Magkaroon tayo ng chance na mag-rule kasama ni Jesus Christ sa langit. Dahil sinave niya tayo sa mga kasalanan natin. Okay? Ituloy natin sa verse 8. But about the Son, He says, Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Makikita naman ito sa Old Testament pa rin, sa Psalm 45, verse 6 and 7. Nakalagay dito sa Psalm na sinulat ni David, na nagpa-prophesy siya. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. So, pinaprophesy dito ni David si Jesus Christ. So noon pa man, plano na ni Almighty Father ipadala si Jesus Christ para sa atin. Kasi nagbibigay na siya ng sign or prophecy kay David para alam na mga susunod na generation na darating si Jesus Christ, yung Savior natin. Noong time na to, yung generation ng tayo, susunod generation nila, after maging nila, yung generation na David, yung downline ni David. So si Jesus Christ, una pa lang, gusto niya ang tama. Galit siya sa wickedness, si Jesus Christ. Kaya si Almighty Father, inanoint siya with the oil of joy. Mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Dahil righteous si Jesus Christ, siya lang ang makakapagligtas sa atin sa kapahamakan. Basahin naman natin sa verse 10. He also says, in the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe. Like a garment, they will be changed, but you remain the same, and your years will never end. Makikita naman to sa Psalm 102, verse 25 up to 27. Si David ulit ang nag-prophesy. In the beginning, you laid the foundations of the earth. Kasi kasama na ni Almighty Father, si Jesus Christ, nung ginagawa yung earth. Kasama na ni Almighty Father, si Jesus Christ. And the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. But you remain the same, and your years will never end.
si Jesus Christ, hindi siya nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, hindi siya magbabago. Ituloy natin To which of the angels did God ever say, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Sabi ni Paul, kaninong angel sinabi ni Almighty Father na maupo ka sa right hand ko para yung mga kaaway mo maging footstool para sa paa mo? Walang sinabihan ng gano'n si Almighty Father, kundi si Jesus Christ lang na sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Si Jesus Christ lang, walang iba. Walang ibang pinatutungkulan dito. Sa Old Testament, si David, walang ibang pinatutungkulan. Si Paul, wala rin ibang pinatutungkulan, kundi pareho nilang pinatutungkulan si Jesus Christ. Dahil mahal ni Almighty Father si Jesus Christ, alam ni Almighty Father na susundin ni Jesus Christ lahat ng gusto ni Almighty Father. Kaya yung pangalan ni Jesus Christ ang itinaas ni Almighty Father dahil si Jesus Christ ang firstborn, siya ang magiging pattern natin para maligtas tayo. Na dati tayong flames of fire, napunta tayo sa womb ng mga magulang natin. Naging tao tayo. May pagkakataon tayong mag-rule kasama ni Jesus Christ in heaven. Basta sundin lang natin yung yapak ni Jesus Christ. Isulit natin verse 14. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Sabi dito ni Paul, yung mga angels, ministering spirits sila. Sila ang ipapadala para sa atin, para mag-serve para sa atin na ngayon nandito na tayo sa lupa. Kung nang nasa langit, mas mataas ang ranking ng mga angels kumpara sa atin dahil tayo nung nasa langit pa tayo, na kay Almighty Father pa tayo, dahil sa Kanya tayo galing. Flames of fire tayo. Ngayon na ipinanganak tayo, yung mga angels na nga nang magmi-minister sa atin kasi nga mas magiging mataas ang ranking natin dahil dumadaan tayo sa process. May temptation, may trials, may tribulation, kung ano pang pasakit. At si Jesus Christ namatay para sa atin at nabuhay magmuli para i-save tayo. Kaya, ang mangyayari, mas tataas ang ranking natin kaysa sa mga angels. Okay, yung sit at my right hand sa Psalm 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Si Jesus Christ ang pinatutungkalan dito na yung mga magiging enemies ni Jesus Christ, magiging footstool. Sino ba yung magiging enemies ni Jesus Christ? Yung mga magiging enemies ni Jesus Christ, yung mga hindi susunod kay Jesus Christ. Yung hindi magtitiwala kay Jesus Christ, yun ang magiging enemy ni Jesus Christ. Yung susunod sa kalaban, yun ang magiging enemy ni Jesus Christ. So yung mga tao yun na hindi susunod kay Jesus Christ, magiging footstool for the feet of Jesus Christ. Ngayon tayo, as Christians, as followers of Christ, hindi tayo magiging footstool. Kundi, kasama tayo ni Jesus Christ, maghahari sa langit. Hindi ba kayo masaya? Ako masaya ako. Kasi nakita ko na kung saan tayo galing. Oo, galing tayo kay Adan, kay Eva, pero beyond that,
Beyond nung time na kay Adan at Eva. Beyond that, ano tayo? Flames of fire tayo. Na habang hindi pa tayo pinangapanganak, nano tayo kay Almighty Father. Doon talaga ang tamang tirahan natin, tunay na tirahan natin. At may free will tayo, ipapanganak tayo sa mundo na to, pipiliin natin siya para makabalik tayo sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pagmamahal yun ni Almighty Father sa atin, itinaas niya yung ranking natin. Oo, tataas ang ranking natin, pero dadaan tayo sa trials para malaman ni Almighty Father na karapat dapat tayo na maging kasama ni Jesus Christ na maghari sa langit. At yung mga angels na dati mataas ang ranking sa atin, hindi sa kanila, hindi sila bibigyan ng pagkakataon para tumaas ang ranking nila kasi sila ay messenger ni Almighty Father. So tayo as Christians, ambassador tayo. Tayo ang representative ni Jesus Christ. Kung tayo ang representative ni Jesus Christ dito sa lupa, dapat maging maayos tayo. Pipiliin natin si Jesus Christ. Kasi yung mga angels, ano sila, mga spirits sila ang nagsisend sa atin ng message kung ano ang gustong iparating sa atin ni Almighty Father. Tas tayo, makikita dapat sa buhay natin yung si Jesus Christ, kung paano naging na-overcome ni Jesus Christ lahat ng mga trials and temptations. Dapat ma-overcome din natin yon dahil tayo ang representative ni Jesus Christ dito sa lupa. At may pagkakataon tayong makasama sila sa langit. Babalik tayo sa tatay natin. So, yung mga nauna na sa atin, bumalik na sa tatay natin. Yung mga nagpili na kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang sinunod nila. Yung mga saints na, ang ibig sabihin kasi ng mga saints is yung mga tao na nagbigay ng buhay nila para kay Jesus Christ. Hindi lang yung mga akala natin na mga santo na si saint ganyan. Hindi. Yung mga saints, may mga saints na walang pangalan, yung nagbigay ng buhay nila. Na kahit pinersecute sila, hindi sila nagpatinag. Naging malakas ang loob nila, naging matapang sila. Dahil kinuha nila ang kalakasan galing kay Almighty Father. Galing sa tatay natin. Kung ang tatay natin si Almighty Father, dapat matapang din tayo. So, inulit ko, nakita na natin ang mystery kung paano tayo napunta dito sa lupa. So, beyond na paggawa kay Adan, alam na natin. Okay? Sana naiintindihan niyo yung gusto kong sabihin. Ha? Kasi babasahin mo lang naman ang Bible. Kaya nakita natin to kasi hinahanap natin si Almighty Father. Tinuturo ko lang, tagaturo lang ako. Hindi ako teacher, kundi itinuturo ko lang andito sa Hebrew. Makikita natin sa Hebrew chapter 1. I-share nyo sa mga leader ninyo. Kasi baka hindi alam. Pero kung alam nila, mas mabuti. Alam na nila. Masaya rin ako na alam nila. Kasi ako, bago ko lang nalaman. Ano lang, 3 weeks ago ko lang nalaman. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa atin. Nire-reveal niya sa atin kung ano tayo nung past, kung ano tayo ngayon, at anong future natin. Alam na natin. Nire-reveal ni Almighty Father. Kasi,
hinahanap natin siya. Kasi gusto natin siyang makasama. Kasi mahal natin siya. Siya ang totoong home natin. Sa kanya tayo babalik. Mahal na mahal tayong lahat ni Almighty Father. Kaya nire-reveal niya yon para bigyan tayo ng hope. Para alam natin na kung saan tayo pupunta at maging courageous tayo, matapang tayo. Na kahit anumang mga pagsubok ang ma-experience natin, doon tayo titingin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ifo-focus natin ang tingin natin sa kanila. Kasi, ini-inspire nila tayo na doon ang punta natin. Mahal na mahal nila tayo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Magtiwala tayo sa kanila. Faithful si Almighty Father sa atin tsaka si Jesus Christ. Kaya dapat maging faithful din tayo sa kanila. Kahit maliit lang yung faith natin, lalaki yon yung faith natin. Basta magtiwala tayo kay Jesus Christ. Maraming salamat sa pakikinig, no? Maikli lang itong Hebrews chapter 1. At God bless us all. Thank you.